Ito muna ang pag-usapan po natin. Yung irrevocable resignation na ginawa po ni Director Jaime or Jimmy Santiago ng NBI, hindi po pangkaraniwan yan. Mukhang merong malalim na mga dahilan yan. Kasi alam niyo kung bakit? Irrevocable eh. Ibig sabihin yan, sumuko na siya. Hindi niya kinaya. Ano man ito, intriga ito dahil sa trabaho, o under pressure siya dahil sa trabaho, o hindi niya kaya yung trabaho niya. Yan po yung mga posible. Or merong matinding politika sa investigasyon at ginagawa ng NBI na hindi na kinayanan, kaya nag-file ng irrevocable resignation. Kasi pag sinabi pong irrevocable, ayaw na niya sa posisyon, ayaw na niya ng trabaho. So, ibig sabihin, wala nang magagawa si Pangulong Marcos kapag irrevocable ang resignation. Dahil umayaw na yung tao, tatanggapin na lang yan ng Pangulo. Kung sinong ipapalit, hindi natin alam. Pero ganun pa man, marami ho ang posibleng dahilan. Pwedeng hindi sanay si Director Santiago ng masyadong maintriga, masyadong mapanganib o kung ano man trabaho. Pero kung tutuusin, pinagdaanan na niya yan eh. Dating pulis, dating piskal, dating judge, bago naging direktor ng NBI. Pero palagay ko ang nakikita ko rito politika. Nakapolitika sa dyan. Kasi ako naniniwala kung trabaho lang, kayang-kaya ni Director Santiago. Investigation, pagpapail ng kaso, evaluation ng kaso. Kasi pinagdaanan yan, isipin police investigator. Tapos naging piskal, tapos naging judge nga. Ay alam na alam niya yung trabaho ng proseso ng batas. Proseso ng pagpapail ng kaso. Hindi ba? Tapos biglang nag-resign, irrevocable. Ay anong ibig sabihin niya? So, palagay ko may malaking problema sa departamento. Department of Justice na ang NBI nasa ilalim nito. Dahil nga ho sa mga kasong iniimbestigahan tungkol kay Sara Duterte, tungkol sa mga sindikato, tungkol sa missing sabongeros at iba pa. Pero hindi ho normal ito. Hindi ito pangkaraniwan. Kasi alam nyo, dalawang araw na hong issue ito, hindi ko masyadong pinag-uusapan pa. At ngayon po ay aking ginawa ng topic dahil inaral ko kung ano ang mga posibleng dahilan. Ako mismo, hindi rin tayo sigurado kung ano. Kasi hindi naman malinaw kung bakit siya nag-resign. Ang sabi lang niya, parang under pressure, parang may naninira sa kanya, parang ang sinasabi niya inaakusahan siya, iniintriga siya. Ay normal lang ho naman sa gobyerno yun eh. Excuse me po. Normal lang sa gobyerno yung may intriga, may inggit, may paninira. Pero hindi po nakayanan ng isang retiradong judge na naging direktor ng NBI itong mga hamon na ito. Kaya yung irrevocable resignation ay marami pong ibig sabihin yan. Kung tutuusin ang posisyong direktor ng NBI, marami nagkaka-interest yan. Powerful po yan eh. Nationwide yan. Hindi pangkaraniwan. Isang professional na organization yan dahil yan ay mga abogado, certified public accountant, CPA, at iba pang mga kilalang personalidad bago ka maging regular agent or opisyal ng NBI. Yan yung counterpart ng FBI sa Estados Unidos. So, ganun katindi yung posisyon. Ano kaya ang mga maaaring dahilan dito? Hopefully, ang Department of Justice ay magpaliwanag dito sa susunod na ilang araw kung ano ang sa tingin nila ay dahilan nito. Dahil nga po kung tutuusin, sa dami ng mga kaso at ilang buwan na rin dyan si Director, maaaring may pagkukulang din, maaaring kung ano man ang nakikita sa departamento, may problema. Pero yung bigla ang pagre-resign, pagpapaalam o pagtanggi na sa trabaho kasi irrevocable nga, ay hindi ho yan simple ang dahilan. Hindi po yan pangkaraniwang galaw eh. So, may ma-epekto yan kasi sa mga ongoing cases, investigation o na-file nila before the OJ na mga iba't ibang kaso, baka maka-apekto yan. Hindi ko alam kung merong demoralization sa NBI or sana wala. Sana focus pa rin, maging professional ang lahat. Na kahit magpalit, kahit iniwan, kahit umalis ang director, magiging tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho. Kasi kung hindi, baka maapektuhan ang mga paghanap ng katarungan at hustisya. Alam naman natin, marami mga Pilipinong umaasa rin sa NBI
dahil siya nga po yung isa sa may mga kalidad. Dalawa lang po yung investigation team sa ating gobyerno sa Law Enforcement Agency, NBI at PNP. Eh, ang PNP magaling, pero alam naman natin may damage din, may mga nasasangkot din na iskalawag dyan. Sa NBI wala namang ganon, kaya lang ho, ina nga malis ano gagawin natin yan? So, sino kaya ang magiging acting or sino kaya ang ilalagay? Sana ilagay din ang Pangulo. Siyempre, abogado ang kailangan dyan. Sana isa ring matapang na abogado at may alam sa matinding pagiging law enforcement or pagiging investigasyon, at higit sa lahat ay yung mga, kasi ang kalaban nila dyan ay mga malalaki na personalidad, mga ari sa politika, sa business, o sindikato, at iba pa. Kasi ho, sakop lahat ng NBI ang mga malaking krimen. Hindi lang ho yung actually pati trabaho ng pulis, nagiging trabaho na rin dahil sila yung pinagkakatiwalaan, sila yung nilalapitan ng mga nagiging biktima. So sa tingin po ninyo, sino ba ang karapat-dapat na ipalit sa kanya? Insider, ibig sabihin yung mga assistant director o mga taga sa loob ng NBI, o kumuha galing sa labas na pwedeng ilagay ng Pangulo. Pero nasa kamay na yun ng Pangulo, tinatanong ko lang sa inyo kung sa palagay nyo sino karapat-dapat yan. At sana ilagyan sa lalong madaling panahon ng kapalit kasi nga ho, maraming ongoing investigation at mga nakapile na kaso sa korte ng NBI po ay humaharap dyan sa mga trial. At marami pa ay iimbestigahan, hahawakang kaso ang NBI sa darating ng mga oras at araw. Maging ang DOJ, apektado rin yan kasi ang maraming kasong nakakarating sa DOJ prosecution team ay galing sa recommendation at ipinail ng NBI. Kasi ang NBI ang pinaka law enforcement agency under ng Department of Justice Office of the President. Parang sa police, ang police under ng DILG. Under ng DILG ang police na siya rin nangangasiwa sa prison order investigation sa buong bansa. Okay? So ano po ang inyong masasabi rito? Maraming nagulat dito. Akalain natin, alam ko at kilala ko si Director Santiago ng pulis pa yan. May tapang at talino yan, pero yung kanyang tapang at talinong ito ay mukhang hindi niya nakayanan ang maraming pagsubok sa kung ano man dahilan. Mukhang hindi personal Mukhang sa intriga at personal, yung intriga at baka patiko sa kanya tungkol sa kanyang trabaho. Kasi physically mukhang healthy naman yung mama Kahit na may edad na rin, pero mukhang healthy naman. Yung talino nandun pa rin, yung tapang nandun pa rin. Pero dahil nga ho sa maraming dahilan, kaya napilitang mag-file ng irrevocable resignation. So babay na pagka ganun. Wala na kung pwedeng magpumigil dyan kasi ayaw na niya Walang magagawa ang Pangulo dyan.